Okay, doon sa binasa natin, yung hinihingi sa atin ng Panginoon dito, humility. Yung kababaang loob. Kwento ko lang, nung nag-recollection tayo, parang last week yun, ano? Meron akong dalawang nakita na nagpapahuli. Sabi, uy, parang ano ha, ito yata yung nakasulat sa magandang balita, no? Na gusto nila, nasa huli sila. So, kuha lahat. Mamaya ako rin lagi huli. Ano ko, uy, ano ha, nagpahuli kayo ha? O boss, kasi lahat ng matitira, amin. Sabi ko, nalaman niya sikreto, kaya ako nagpapahuli ha. Ganun din ang style ko, para marami yung malagay sa akin, ako nagpapahuli. Pero hinihingi sa atin dito, yung kalooban, yung hindi pag-aangat ng sariling bangko. Kasi lahat tayo gusto na pinupuri tayo. Lahat tayo mayroong ganito, hindi natin pwedeng sabihin na sila lang. Sa panahon ng ating Panginoon, nakita niya to dun sa mga Pariseo. Hindi lahat ng Pariseo masama, no? Pero nakita niya na gusto nila, doon sila sa presidential table, kung tawagin natin ngayon. Doon sila sa upuan na mas mataas kaysa doon sa iba. At tayo meron din yan. Huwag nating sabihin na wala. Lahat tayo merong pagkakataon na, uy, palakpakan nyo naman ako kasi ang galing ko eh. Ang galing ko. Lalo na ang Thousand Oaks. Napakayayabang pagka nagpe-present. Pero sana intindihin natin na kaya natin ginagawa yon, kaya natin pinagmamalaki kumpanya natin. Kasi gusto natin makakuha ng customer. Pero kung ang pakay natin ay para palakpakan, para sabihin, oh, yung galing-galing mo naman. Sana all. Yun, medyo iingat tayo sa ganung kalooban. Tandaan po natin na mayroong laging mas magaling sa atin. Maaari kasama natin na mas magaling kaysa sa atin. Huwag nating agawin yung galing nila. Ang sinasabi ng Panginoon, hayaan natin na siya ang magbigay ng papuri sa mga ginagawa natin. Tandaan po natin, lahat ng nagagawa natin, lahat ng meron tayo, galing sa Panginoon niya. Hindi natin pwede pagmalaki na ako may kagagawa niyan, ako nagsimula niyan, ako ang proponent niyan, ako ang nagsimula ng proyekto na to. Hindi po tayo yun. Pag meron ka bilyon-bilyon niyan, maaaring galing sa mabuti, maaaring galing sa katiwalian. Sana lang ang ipagmalaki natin at huwag natin gawin yung galing sa katiwalian. Huwag natin gawin yan. Pag malaki natin kung meron talaga tayong ginawang mabuti, ituro natin sa mga anak natin kung ano ang diskarte, kung paano natin nagawa yan para makamit din nila yung nagawa natin, di ba? Magawa rin nila. Pero meron pa isang aral dito, yung generosity. Yung pag maghahanda ka, huwag ka maghahanda na ang mga bisita mo, yung mga apat na kayo, kaibigan ka, mag-anak, kapitbahay, saka kilala mayaman, ano? Hindi naman po sinasabi na huwag silang imbitahin. Kasi kung talaga namang kaibigan natin, kung talaga namang ginong na anak nyo, pero di kaya, huwag namang hindi nyo imbitahin. Pero, ang sinasabi lang dito yung preferential option. Ibig sabihin, bago natin isipin yung mga ganito, no? Yung mga pag-imbita ng mga may kaya, isipin po natin yung mga mas nangangailangan. Yun lang po hinihingi sa atin dito. Yung unang-una, kababaan loob. Pangalawa, generosity. So, huwag po natin tataas bangko natin. Lahat tayo meron ito, ha? Tapos, in the part of generosity naman, bigyan natin pansin yung mga mas nangangailangan. Okay, good morning. Bigyan natin papuri at parangal ang ating Panginoon. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As the beginning is now, and ever shall be, world without end. Amen. At hindi tayo ng pagpanalangin sa ating mahal na ina na sana pagdasal niya na huwag tayong maapektuhan kung bagyong parating kasi dadaan yata dito sa atin. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Amen. Pray for us, please. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Good morning sa inyo.